Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan naman natin ngayon etong si Senator Amy Marcos. Hmm, 'yan. Sabi tuloy ni ah, ni Johnny Marr de Naheva, "Wala ka na Amy, 'wag ka nang magpakita sa bagong alyansa Pilipinas team." Tama. Naku, bukas, tsaka sa mga susunod na araw merong, mga proclamation rallies, 'di ba? Naku, malamang sa malamang, sana ho si Senator Amy 'pag nandun, 'di ba? O 'pag napunta sa lugar niyo, paramdaman po ninyo. Akalain niyo message pa sa akin kanina, kamusta daw, kamusta po kayo? Tingnan niyo, in-upload ko sa YouTube, in-upload ko sa Facebook account. Kamusta po kayo? Gano'n siya ka-confident. Ah, Kasi tiwala po si Senator Amy Marcos niyo na ang mga loyalista ay nakatingin pa rin sa apelyido. Kahit ano ang gawin, hindi titignan. Tipong hear no evil, see no evil. Kasi Marcos yan. And I'm a Marcos loyalist. Di ba? Ganon. Mali yun. Pangungonsinti yun ng inutil. Oh. Tignan nyo na lang yung panukalang batas niyan, dalawa para sa eleksyon. Ano nangyari? Inupuan niya, siya ang author, siya yung committee chair. Di ba? Inupuan niya yung para sa hybrid election bill. Di sana wala na tayong problema rito sa automation. Magkakaroon tayo ng transparent election. Inupuan din niya yung new omnibus election bill, yung kabilang na yung BARM. Wala, inupuan niya pare-pareho. Bakit? I-final din naman niya yung hybrid election bill nung panahon ni Duterte since 2019. 'Di ba? Pinaubos niya yung oras. Pagdating ng 2022, nagpasikat. Final agad. Anong petsa na? Matatapos na yung second part ng kanyang term. Wala pa. 'Di ba? Hindi na umuusad. Niloloko lang tayo ni Amy. Pero pagdating sa mga Duterte, shit, napakabilis. Pag inaatake yung matanda, yung tatay niya, walang reaksyon. Ay, nako, grabe. Buti pa si Sandro. 'Di ba? Okay, tignan nyo kanina nagkaroon ng hearing sa Senado in relation to Duterte's arrest, 'di ba? Ang kapansin-pansin po dito, the egos of the president. dinudurog niya sinisira niya talaga ng todo-todo rito ang pangalan ng kanyang kapatid. Tipong, ngayon nga sa taas, nais niyang palitawin na si PBBM ay walang kwentang kapulong, ika nga ng mga Batanggenyo. Walang kwentang kausap, walang palabra de honor. Pinagpipilitan niya ng ipinagpipilitan kahit na siya mismo, alam niya sa sarili niya na mali yung sinasabi ng Pangulo doon. 'Di ba? Kay PBBM naintindihan natin na nakakainis din. Noon pa ako naiinis sa totoo lang. Pilit niyang mini-maintain ang unity. Samantalang ang kabilang kampo, ang mga Duterte, sinisira na ang pangalan niya dahil lamang hindi siya nagpakatuta sa kanila. 'Di ba? Hindi siya mapakinabangan para maisulong ang gusto ni Duterte ipamigay ang West Philippine Sea sa mga incheck. Bagay na hindi niya ginawa nung panahon niya. So pag ginawa ni PBBM yun para lamang hindi siya awayin ni Digongs, 'di ba? Ang kredito kay Digong. Ang mura, ang galit ng taong bayan kay PBBM. Sinubukan naman ni PBBM i-keep ang unit team, pero talaga pong may demonyo na bahagi ng unit team. Mag-ama pa nga 'Di ba? Ngayon, nung isinulong na ni PBBM dahil he has to find ways para hindi siya mapahiya ng sarili niyang salita na wala nang jurisdiction dito sa atin ng ICC, hindi ko kinikilala. He has to find ways para magawa niya ng paraan oras nang ipaaresto na si Duterte. At ang nakita nilang remedyo dito ay naipit siya ng sarili niyang salita kagustuhang makip lang ang unit team. 'Di ba? Hindi naman part ng unit team si Duterte. 'Di ba? Ay nako.
Eto ngayon, tingnan nyo ha, ito maikling bahagi lang ito. No? Mga bandang first part pa lamang ito ng hearing kanina eh. Pero terrible na ho talaga rito si Jaime. Officials, you are the alter egos of the president, particularly those in the cabinet. Tama po ba yun? That is correct. Thank you. And as you are all in the executive branch, can we say you are bound by the words and statements of the president? Yes, Madam President, as we are bound to by executive privilege for the President. Thank you. May I recall a clip derived from 18 February 2023. President Ferdinand R. Marcos Jr. said the following, and the clip is here. Oo, hindi, at bak. Papayagan ko sila dito, pero magturista lang sila. I'm sorry, this seems to be an earlier statement, 2022. Unawa ko sa ICC, the ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa. Dahil nagkagera, dahil nasira lahat, the economy has collapsed, etc., for whatever reason. Diyan papasok ang ICC. We have a functioning judiciary. And that's why I do not see the need for a foreigner to come and do the job for us, to do the job for our judicial system. Our judicial system is perfectly capable of doing that. And it also raises a great many questions about jurisdiction and sovereignty. Alam niyo, Jr. said the following, and the clip is here. Ay, sorry. Etong sinasabi rito ni PBBM, this is the narrative coming from Duterte camp. Sa kanila galing yan. Yan din yung pinipitch namin dati. Na ang ICC pumapasok yan sa mga bansang maliliit, nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng tagutom. Kaya nung pinakikinggan ko to titanong kay PBBM, parang naaasiwa ako na naririnig ko sa kanya because alam ko sa sarili ko na mali yung aming sinasabi noon. Yung aming mga pinipitch, bagong vlogger pa lang ako noon. Kahit na nag-political science ako noon, pero malayo pa rin ho pagdating talaga sa realidad. At sa kagustuhan mong masabi lang, kasi sabi nga, strategist si Duterte. Diskarte niya lang yan, yung mga ganyan. Hindi ho pala. Totoo po talagang taksilang walang hiya. Diba? Ginagamit niya si PBBM para meron siyang protector. Si PBBM naman was parroting Duterte's narrative. Para saan naman? Diba? Hindi siya bulabugin ni Digong. Sinubukan naman ni PBBM na walang gulo eh. Ang problema lang talaga, ibang trip ng mga Duterte, lalo ni Digong. Ito, campaign period dito eh. Our judicial system is perfectly capable of doing that. And it also raises a great many questions about jurisdiction and sovereignty. About jurisdiction and sovereignty. Bakit? Sovereignty, ibig sabihin kapangyarihan na makapag-gobyerno. Hindi naman nagdidikta ng papaano magpagalaw, magpatakbo ng gobyerno ang ICC. Maliwanag naman yun eh. Di ba? About the jurisdiction. Meron lang namang 3 kaso na may jurisdiction ang ICC. Yung war crimes, yung crimes of aggression, yung genocide, yung crimes against humanity ni Digong. Other than that, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa mga cyber libel. Wala silang pakialam diyan sa mga estafa na yan. Wala silang pakialam doon. Wala silang pakialam doon kung ninakaw yung pera ng taong bayan. Wala silang pakialam sa mga plunder. Para sabihin na ito'y nanghihimasok sa ating soberanya. That's a wrong narrative. And apparently, lahat po tayo siguro naniwala dyan kay Duterte. So, congratulations sa hindi po napaniwala ni Digong. What is their jurisdiction to come here into the Philippines and conduct an investigation? Is that not a violation of our rights as a sovereign nation in the community of nations? Those questions need to be answered before they can be allowed any investigation. Senator Bongbong, maraming salamat. Oh my, that went very quickly. Maraming salamat. Thank you for your time. God bless you. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Pero sa nired notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the next step, Interpol. Okay, let me say this for the 100th. Okay, so sinasabi ni PBBM doon,
sorry, wala tayong pakialam, wala tayong connection na sa ICC. Hindi tayo makikipag-cooperate sa kanila. We don't recognize their jurisdiction. Even though, sinabi ng Korte Suprema yan, nung July 2021, nung pinablish nila yung April 2021 decision nila, 15-0 na sinasabi ron, meron pa na ang Pilipinas ay dapat na meron tayong obligasyon to cooperate with the ICC to any of the proceedings that has been started prior to the finalization of our exit from ICC. Oh. Yun ang sinasabi doon. Diba? Ngayon, sinabi ni PBBM dyan, nung malapit-lapit na ang wakas ni Digong, ay meron tayong member tayo ng ICC, and that's one of the failure of the Digong. Nakalimutan niyang alisin ang Pilipinas sa Interpol. Diba? Naisip niya lamang doon tayo alisin sa ICC. Kaya nga kanina sabi ko, dapat kung ito po ay in aid of legislation or kung sino mang mambabatas natin, pagbalik nila sa Kamara, dapat may magsulong ng panukalang batas na nagbabawal sa sino mang presidente ng Pilipinas na aalisin ang membership natin, aalis tayo doon kung siya ang iniimbestigahan nila. A perfect example was Duterte and the ICC. Diba? During the campaign period, there's no mention about ICC. As if parang hindi niya alam ang ICC. Diba? Alam niya, iniimbestigahan siya ng ICC, ng Commission on Human Rights, nila Leila de Lima, pero wala siyang pakialam doon. Until such time, nang malaman niya na si Trillanes sinampahan siya ng demanda, kaya nga may warrant of arrest siya mula sa ICC noong 2017, siya sinampahan ng kaso. Diba? Ginawa niya noong 2018, ang yabang niya pa, bring it on pa daw. O edi nung nalaman niya talagang legit ang kaso niya sa ICC, anong ginawa niya? Kinalas ang Pilipinas, inexit ang Pilipinas. Dapat magkaroon tayo ng ganyang klaseng batas. Kung ikaw ang presidente, hindi ka at iniimbestigahan nila, invalid ang gagawin mo na pag-alis sa international agreement. Walang congressional action na kinakailangan na ibaback up yung gusto ng presidente na kumalas. Dapat ganun. Diba? Kasi hirap, ang pangit ng lagay ng ating bansa. Let's say, niratify nila PBBM noong 2011 ng ICC. Dumating si Duterte dahil siya iniimbestigahan dahil sa mga EGK cases niya. Ang nangyari, inexit niya ang Pilipinas. Kung si PBBM, ibalik tayo ron. Pag naging presidente na naman si Sara, o kung sino man, kunwari si Amy, pinatawad niyo at ginawa niyong presidente, si Amy naman na magkakalas. Wala na. Ang purpose po ng ICC, ito po ay nagsisilbing deterrent sa sino man na malupit na leader na pwedeng sumibol. Diba? Kasi alam ng leader na masalbahe na kapag ginawa ko to, may ICC. At labag sa batas, mag-exit. Oh. Diba? Dapat may ganun tayo eh. Ay nako. Tuloy natin to. Ngayon, sinasabi rito ni PBBM through Interpol. Diba? Because of Interpol, we have to oblige with our membership, with our obligation. Yun. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi. Galing pa rin ho sa mga Duterte yan. Kasi sinasabi na hindi kami makikipagtulungan sa mga taga-ICC sa investigation ginagawa nila. Bahala sila sa buhay nila. They can come as a tourist, as an ordinary people. Pero bilang mga ICC investigators, hindi kami makikipagtulungan. Ano ang resulta ng ganyang pananalita ng dalawang presidente? Nililimitahan po ang kakayanan ng mga investigators
to gather enough information. And what was the result? It's very frustrating. On 43 cases only. 43 EGK incidents mula po ng panahon ng 2011 hanggang sa, dahil 2 parts yun from 2011 hanggang sa 2016. Diba? June 29 o June 30, 2016 hanggang sa nung 2011 yun hanggang 2016, tapos 2016 June 30 hanggang doon ito sa March 18, 2019. June ang jurisdiction, limited jurisdiction ng ICC sa atin na maliwanag. Kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag yung sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Binabanatan ko si PBBM dati dyan Kasi sinasabi niya yan Kasi nga mali. At hindi ko naman gusto na yung mali maririnig natin sa presidente. Diba? Para lang imagine, diba? Ito nga yung sinayang ni Duterte. Protection. Talagang terrible yung protection ang binigay ni PBBM sa kanya. Hindi nga siya maa-arresto kung tutuusin Kaya lang, putragis na yan, sa loob ng 3 taon, tawagin ninyong bangag palagi, bangag. Diba? Magnanakaw. Kahit sino po. Diba? Papalag at papalag ka rin. Nagkataon, nasa kamay ni PBBM ang huling alas. Kaya pagpasok nitong 2025, nagsimula ng malasin ang mga Duterte. Nauna kay Sara sa kanyang impeachment sa House of Representatives, tapos pangalawa ngayon nitong kay Duterte na maaresto siya ng ICC. Meron pang isang nangyaring pinagkanulo siya nang binigyan siya ng malimpayo ng isa sa kanyang mga sanggandikit na sumumpa ng katapatan. Pero ibinenta pala siya. Okay, thank you, sir. That's it. All right. 9 of 2010. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA 9851? Yes, ma'am. Because you indicated the date of 2009, is that correct? Yes, ma'am. Thank you. So therefore, we are not members of the ICC. We are not members of the ICC since President Duterte withdrew our membership in 2018, effective 2019. Okay. That being the position of the DILG, I assume that Secretary Remulla in the DILG also maintains the same. Yes, ma'am. I defer to the wisdom of the Department of Justice. And the PNP, General Marbil, please. Yes, Madam Chair. Thank you. If that is therefore an unqualified yes, and you are in agreement with the President that ICC has no jurisdiction whatsoever, what was the DOJ referring to as the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC. Under Well, for individuals, international. Yes, madam. That is your belief, DOJ. Yes, madam. When there are individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to. The individuals being charged by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that
as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty, and now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign, whether Yes, ma'am. you ratify It or doesn't matter, ma'am. ratify. It doesn't makes no matter. difference. Doesn't make any difference anymore. Okay, ganito yon. Pinag-uusapan po nila rito, di ba ni-ratify ng Senado natin kasi required ng saligang batas na anumang mga international agreement, treaties na pinasok ng Pangulo, kinakailangan ang concurrence ng Senado. At yun po yung nangyari dito. Pinasok ni ERAP yan ng year 2000 or 1999 at 2000 kasi 1998 yung drafting niyan. Yung isang Pilipino, si Pangalanan, is kabilang po siya sa mga nag-draft ng Rome Statute. Harry Roque, ang naging papel nito, isa siya sa mga public pressure sa gobyerno para pumasok sa Rome Statute. Dahil sinasabi nga niya, maganda yung benepisyo yung sinasabi ko sa inyo, yun din ang sinasabi ni Harry Roque. Prevention ito ng future tyrant ng Pilipinas. Kung merong lilitaw, magdadalawang isip magmalupit. Dahil merong kahahantungan na malupit. Di ba? So, ang sinasabi ni Amy rito, useless naman pala itong ating ginawa ninyong pagpirma dyan, yung ratification. Kasi we signed it or not, according kasi kay Boyeng Rimulya, ang nililitis po kasi nitong ICC is yung individual, yung promotor ng isang programa, isang scheme para isang scheme na kung saan direktang umaatake sa mga mamamayan. Wala nang due process kung nagkasala, ganun papatawa na ng parusang gusto nilang gawin. 'Di ba? Gayon dito sa atin ay yung EGK. Now, kung matatandaan ninyo, ang Amerika, ang Israel ay hindi po mga miyembro ng ICC pati ang Russia, right? Pero ang ICC naglalabas ng warrant of arrest sa mga leaders nito, like kay Vladimir Putin, kay Netanyahu, 'di ba? Ng Israel. Tapos dito sa presidente ng Amerika, hindi pa kina Trump. Oh, alam ko meron din kay Trump 'di ba? Sa akin na Biden. Pero hindi sila mga members. Bakit? Ang sabi ni Boyeng Rimulya, kay Trump, sorry, thank you. Ang sinasabi ni Rimulya, ang tinitignan kasi nila dito, yung nagti-trigger sa ICC para pumasok. Ano yun? Yung crimes against humanity, yung genocide kung meron, o kaya naman yung isang grounds para mag-trigger silang makialam, yun pong crimes of aggression or war crimes. Yang tatlong yan lang. Kaya hindi ko nakakapagtaka na sana ngayon bakit yung hindi member na Russia, Amerika, Israel, or even China, nag-i-issue sila sa China, wala silang issue. Sa mga ibang binanggit ko, nag-i-issue sila ng warrant of arrest. Di ba? That's because of that. May trigger points kasi, yung kaguluhan na ginagawa, lalo yung mga state-sponsored na mga gulo sa mamamayan. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Madam Chair, I concur with my USEC, the current acting SFA, that as far as we are concerned, we're no longer members of the ICC. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC under the rubric of international humanitarian law? Is that correct? Yes, ma'am, I think, because we, under the... What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? Yes, ma'am. I defer, ma'am, to Secretary Rimulya. May I? Ma'am. I think it's your purview, your DFA. Yes, ma'am. But yes, ma'am, technically we are no longer a member of the ICC, but we might be obligated under residual jurisdiction as what the Supreme Court in one case already mentioned, that we still have residual jurisdiction. Thank you, Madam Chair. Yes. Madam Chair, if I may. I'm a little bit perplexed given that
You are part of the executive. The president has said, as he said for the 100th time, that we are not under the ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless, somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? So he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Senator Jing. Alright, so ipinipilit ni Senator Amy na hindi tayo pala member na ng ICC. We no longer member of the ICC. Hinuhuli niya sina Boying Remulla, lahat ng mga bisita nilang tinanong niya dyan sa sariling bibig nila. And everybody says, we are no longer member of the ICC. Pero hindi niya binibigyang pansin yung pinaliwanag na rin nung kanina na regardless we signed the ratification or not, nati-trigger ang ICC na manghimasok. At dahil po yan sa kalupitan, sa sangkatauhan na ginawa ni Duterte. O kung meron pang ibang gagawa after ni Duterte. So kahit hindi na po tayo member officially, makakapagpadala pa rin po ng makakapag-aresto pa rin ang ICC dito sa Pilipinas. Issue pa rin sila ng warrant of arrest. But for Amy, baliwala mo na yun. Pilit niyang pinalilitaw that the president is not consistent to his own words. Putragis na yan. Kung mali ang sinasabi noon ni PBBM, dahil lamang gusto niyang ikip na walang kaguluhan, dahil ang mga DDS panay ang banta noon ng civil war. Sinubukan ni PBBM maayos ang lahat. 'Di ba? Pero sadya ho talagang wala sa bokabularyo ng mga Duterte ang kaayusan. Lagi na siyang ginugulo. Kung magbago ang tono ng Pangulong Marcos, yung tono niya kasama ang aksyon ngayon na hindi na tumutugma doon sa mga maling pinagsasasabi niya noon in the guise of unity, hindi po mali na magbago ng posisyon ng ating Pangulo. Minamasama pa ni Amy. Jinggoy? Any follow-up questions, please? Ang hudas si Jinggoy. Thank you. If that's the case, while we've attempted to retrieve Senator Jinggoy, let me just pursue the question of the international humanitarian law being customary law. Since procedural and administrative matters do not fall under customary law, ICC processes, therefore, are not part and parcel. Madam Chair, the distinction of the ICC process of issuing a warrant of arrest is something accepted through a treaty, the International Police Organization. You have just contradicted your... Okay, gusto ko lang linawin po. Ano ba yung tinutukoy ng customary law? Ang customary law, ito ho yung mga set of laws, mga batas, okay, na nakabase sa mga tradisyon, sa kostumbre, o kaya naman sa sa Tagalog yung norms? Norms, ginagamit ito sa norms of a local community. Yun. Kumbaga, ano yung nakasanayang practice? For example, ganito. Pag kami magnakaw, para malaman ninyo kung sino yung nagnakaw, so ang ginagawa ay pinadudukot yung bato sa ilalim ng kaldero na may kumukulong tubig. Kapag ang kanyang kamay ay nadukot niya yon at nailabas niya nang hindi naluto ang kamay niya, ibig sabihin, may anting-anting siya. Hindi. Ibig sabihin ay hindi po siya nagnakaw. Yun yung ganun. Okay? O kaya naman, kung sino yung mahuli na nagnakaw, hindi ho puputulan ng kamay, hindi ho puputulan ng ulo. Pakakainin po ng tinunaw, paiinumin ng tinunaw na ginto. Yung ganun. So yun po yung ibig sabihin ng customary law. Okay? Nakaayon po, nakabase sa kostumbre ng isang pamayanan. So unique sa kanila lang. Yourself, sir, you said it was customary, and now you're saying it's by treaty. We can be very technical about it, ma'am. Sorry. But we can be very technical about it if you wish to be. But the fact is,
It is our accession to the Interpol which made all of this possible. We will go to the Interpol later. Let us discuss the ICC at this juncture. So while I will go with you for the sake of argument that the IHL, or International Humanitarian Law, has now become accepted as part of international customary law, I am unable to accept that ICC processes and administrative procedures as well are now part of customary law. I don't think so. The processes are not part of customary law. We have our own administrative processes. If you ask me about this, Madam, we can say that the IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process did, Republic Act 9851, Your Honor. as mentioned previously? Yes, as mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. We will go to that later, but at this juncture, therefore, I get an acceptance from the Secretary that, in fact, the processes that should have prevailed should have been those stipulated under RA 9851, or our own local law. We follow the process, ma'am. Thank you. So that's correct. RA 9851, or our own local law. We follow the process, ma'am. Thank you. So that's correct. On the same day, if I may proceed, the President also said, I do not see what its jurisdiction is, referring once again to the ICC. Can we bring back the video? Grabe. I think there is a statement there. I feel that we have in our police and judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. Again, as part of the executive department, you have subscribed to this view, I assume. Yes, Madam. So to clarify, the statement means that the President was not recognizing the jurisdiction of the ICC over the crimes allegedly committed by the former President. Is that correct? We do not recognize the jurisdiction of the ICC over our country. What we recognize is the jurisdiction of the ICC over individuals who may have violated international humanitarian law by committing murder and other heinous crimes. If I may, I think the President was referring to the jurisdiction of the ICC over crimes, specifically crimes committed by PRRD. Isn't that so? Can you rephrase your question, ma'am? Well, you said that while the ICC has no jurisdiction over the Philippines as a state, it maintains jurisdiction over individuals and crimes under Yes, ma'am. the international humanitarian order. Yes, ma'am. Right. What the President said is that there is no jurisdiction over the crimes committed by the former President. Well, Because we have a functioning police and judiciary system. Unless you submit that we don't. Submit that we don't what, ma'am? That we don't have a functioning police force. We have a functioning or police a force. judiciary. We have a judiciary. But what we are dealing with here You're is crimes contradicting your committed President, 14 years Secretary. ago to Okay, cut muna natin. Pinagpipilitan kasi rito ni Amy Marcos yung Duterte narrative na dinadala namin noon na ang ICC magpa-function lamang kapag hindi na po nagpa-function ang hudikatura, hindi nagpa-function ang ating mga state forces. So kumbaga, total in chaos ang ating bansa. Then saka po papasok ang ICC. Oh, ganon. Kaya nga sinasabi nila, ang dating parang si ICC ang manghihimasok ng magpatakbo ng gobyerno. Kasi ang gobyerno is no longer functioning. Di ba? So, kaya nga pating ekonomiya kaninang unang-una pa lang na video, nabanggit ni PBBM sa interview niya with Boy Abunda noon. Kaya natatawa ako noon eh. Sabi ko, ito ang dinadala namin noon na sinasabi ng naming mga DDS noon. Galing sa mga mga influencers ni Duterte. Oh, pero mali. Kaya pinagpipilitan ni Amy dyan. 2019. We're talking about a timeline, Your Honor, that we were not even here yet, and that it was very hard. Ma'am, may I continue? Yes, carry on. Well, yes. it was very difficult for us. We made our No, the commitments. President made it very clear. We made our commitments to the United Nations that we would investigate all of these crimes committed during the drug war. And it was not a very easy task, ma'am, because the people that we expect to be cooperating with us were not. So
although we're still doing our investigations on the AJ case, on the extrajudicial killings committed during that time. Yes, I'm not reviewing the drug war. This is a Foreign Relations Committee hearing. Yes, ma'am. But in this statement, the President clearly means jurisdiction over individuals. It's very, very clear. There's no area for quibbling. And if you say there's jurisdiction over individuals, I don't believe that you are in agreement with your president. As a matter of fact, the ICC does not try countries, after all. They do try. Our views evolve during times, at times, and I don't So you know do admit if he that you- still has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Well, our minds can change, ma'am. We cannot just stay in one rut and say that this is the absolute, because our That's correct. Hindi tayo pwedeng manatili sa dati. 'Di ba? Mali na nga yung naging pananaw dati. Ipagpipilitan pa na maging applicable sa lahat. No. minds may change, and we are allowed that by the law of man and the law of God. Yes, of course. Of course, we all change our minds, and Mr. Secretary. So you are saying that the President changed his mind? Well, I cannot speak for him, Madam. I cannot speak for him. Your conclusions are really your own, and I cannot adopt your conclusions here. They're not my conclusions. It's a bold statement, which really... Well, your statements of belief are your own, ma'am. I cannot adapt to your statements of belief, but I respect them. The statement of the President is very, very clear-cut. I would like to show also a letter in December of 2023. Do we have it on hand? Can you enlarge it so that it's much clearer? Yeah, tama. Di ba nilalaktawan Okay. On screen is a letter dated 15 December 2023 addressed to Vice President Sara Duterte, where the President says that the jurisdiction of the ICC over the Republic after the effectivity of its withdrawal is very much in question, and I'm certain that all the members will echo my views on the matter. Would you like to comment? Anyone would like to comment on the said letter? Okay, ito yung sulat ni PBBM kay Sara. Sabi niya, this is reference to your letter. Kasi sabi ni Sara dito, ay nagtanong siya kay Boyeng Rimulya. Paiba-iba yung sinasabi ni Boyeng Rimulya. Bakit? Paiba-iba. Kasi alam ni Boyeng Rimulya na yung narrative ni PBBM na kanyang ini-echo ay mali from the very beginning. Abogado si Boyeng Rimulya. 'Di ba? Abogado si Boyeng. Oh, tapos magsasalita ka na kontra sa iyong nalalaman, kontra sa katotohanan kasi kailangan mong mag-jive sa sinasabi ng presidente. Oh. Kaya ang nangyayari, paiba-iba nasasabi niya kay Sara. Ang ginawa ni Sara, rumekta na kay PBBM. Kaya eto po, yung sulat niya sinagot ni PBBM. Sabi diyan, this is reference to your letter of 4th December 2023 as well as similar letters sent to the members of the cabinet, namely Remulla of the OJ and Soljen Guevara on even date. With respect to your concern, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines, after the effectivity of its withdrawal therefrom, is very much in question. To this end, the government will not assist in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including myself, will echo my views on the matter. Medyo nagbago na ang tono ng Pangulo rito. This is somehow tricky. Kung pansinin po ninyo, binanggit na ni PBBM dito na ang sabi niya rito ay on the investigation, yung investigation daw po na gagawin ng ICC, no? Sabi niya diyan, sa previous administrations of war on drugs, sabi niya, magmula raw po, hindi na raw po tayo makikialam, tutulong o kung ano pa mang pamamaraan sa ICC magmula dun sa panahon na nag-take effect o effective na, which is March 18, 2019. Panahon po ni Duterte yun eh. Oh. Panahon ni Duterte yun. 2021,
naglabas ng 15-0 decision ng Korte Suprema advising the Philippines to cooperate with the ICC sa kahit ano daw, to any proceedings that the ICC may have started. So ganun na ang tono ng Pangulo rito. Kapag ang pinag-uusapan is yung future, in which no one's questioning about the future or the current situation, ang issue dito is 2019 hanggang 2011. Tricky na rito ang Pangulo. Ang pagkakaintindi nga ni Sara dito, nung binabanggit niya kanina yan sa Senate, 100% na yung coverage ng Pangulo sa kanila. Hindi ho, unti-unti na sinasabi na po ni BBM diyan sa mga subordinates niya na meron tayong obligasyon na dapat gampanan. Kaya lang, dahil nga po sa mga nauna ng salita niya, even during the campaign period, at para hindi na rin po magdulot pa yung biglang pagbabago niya, yung diretsahan ng sasabihin niya na, I'm sorry guys, I made a mistake using this narrative, but in fact, as one of the signatories that ratified this Rome Statute in 2011, ganito, ganyan. I apologize. I made mistakes. I'm just a human being. Now it's the time to correct my mistake. Hindi niya po kayang sabihin ng gano'n yun. Kung ako man nasa kalagayan niya, hindi ko po bibiglayin ng mga DDS at baka magkagulo nga. Diba? So rito, unti-unti na. Kaya natin kung ano sasabihin ni Amy rito. Is it correct that if this was in fact a work in progress, as stated by Secretary Remulla, as of 15 December 2023, all the secretaries and undersecretaries already holding such positions at that time also viewed the ICC as having no jurisdiction over the country, as stated by the President himself in the letter? We did not assist the ICC, ma'am. We continued with the very tenor of the letter. That we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods, and we did not in any way assist them. As said in your letter, we cannot. It's not my letter, sir. It's the President's. It's the President's letter. We did not assist them. Barado. Di ba? Barado siya, kiboying. Ay, nako. Okay, so puntahan natin tong mga cards na to. Sabi, ito nga yung kanina, sabi ni Amy rito if they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. Alam nyo, etong ganitong statement na sinasabi ni Amy Marcos, inaalis niya po yung katotohanan na kung bakit si Duterte ay may problemang legal. Sinabi na nga po, pinaliwanag na nga po yan ni Enrile na hindi dapat isisi sa Marcos administration o sa batas ng Pilipinas because we're no longer member of the ICC. Wala tayong obligation na makipag-cooperate pa sa kanila since nang maging effective yung pagkalas natin sa ICC. Hindi na nga rin po nakipag-cooperate ang gobyerno natin. Kahit na sinabi sa 15-0 decision ng Korte Suprema noong 2021 na may obligasyon tayong makipag-cooperate. Inaalis si Amy Marcos dito yung dahilan bakit nagkaroon ng warrant of arrest at ngayon ay nakakulong si Duterte sa the Netherlands. Di ba? Yung mga pagpatay niya, sinampahan siya ng kaso ni Trillanes noong 2017 sa Dahig at ngayon lang po bumaba ang warrant of arrest. Sa gitna pa ng sinasabi ni PBBM, hindi na kami makikipag-cooperate sa inyo, hindi ko kinikilala ang jurisdiction ninyo. Pero maliwanag doon sa huling statement niya kanina, doon sa sulat niya kay Sara, na yung after lamang ng effectivity ng exit natin, doon hindi tayo makikipag-cooperate. But if it has something to do prior to that or within doon sa 2011 hanggang sa March 17, 2019, nakikipagtulugan na tayo. At yun naman po ang ginawa ngayon. And again, wala pong mali sa ginawa ng Pangulo. Itinama niya lamang po ang pagkakamali ni Duterte. Itinama niya lang din ang pagkakamali niya na ginawa niya sa earlier part ng kanyang presidency. Nang pag-asa niya na yung unity team na yan, 'di ba?
na winawasak ng mga Duterte, ng mga kritiko niya, naka-align kina Digong, baka somehow ma-preserve niya yung unity team na yan. Pag binigyan niya o pinaramdaman niya ng total protection si Digong, kaso nga hindi talaga tinatabla ng hiya ang matanda Ngayon, ang tanong, may kakayanan, pwede hubang humingi, ang Pilipinas ba ay pwede bang humingi ng tulong sa ICC, yung ganon? Ngayon, ito po, credit ito kay I.M. Dizon from Attorney Evecar Cruz Ferrer. Sabi rito, matagal na ako nagtatrabaho sa larangan ng human rights at International Humanitarian Law or IHL. More than 15 years na. Kahapon ay talaga namang isang makasaysayang araw dahil sa pag-aresto kay Duterte. Para sa kapakanan ng aking mga dating kasalukuyan, mga dati at kasalukuyang estudyante, pati na rin sa mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Narito ang sagot sa ilang karaniwang tanong. Ito yung mga tanong. Maaari bang humingi ng tulong ang ICC sa Interpol? Ito pala yung tanong, sorry. I stand corrected by myself. Okay, so pwede bang humingi ng tulong ang ICC sa Interpol? Ang sagot, para maipatupad ang warrant of arrest, yes. Bakit daw? May kasunduan sa pagitan po ng ICC at ng Interpol. So eto hong dalawang international bodies na to, international entities, ay may agreement sila sa isa't isa. Okay, nanilagdaan daw noong 2004, ayon sa kasunduang ito, maaaring magpalitan ng impormasyon at criminal analysis ang ICC at OTP, yung ICC Office of the Prosecutor, tsaka ang Interpol. Then, at maaaring magtulungan sa paghahanap ng mga pugante gaya ni Harry Roque. Ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol mula pa noong 1952. Yun, di ba? Tagal na. At umaksyon base sa request ng Interpol para sa kooperasyon. Okay? So hindi tayo nag-assist sa ICC. Maliwanag dito, nag-assist tayo, nakipag-cooperate tayo 100% sa Interpol bilang bahagi po ng pagtugon natin sa ating responsibility. Nung tinakasan tayo ni na Alice Goo, si Interpol po ang humuli sa kanila sa Malaysia. Diba? Ito pa. Pangalawang tanong. Kailan umalis ang Pilipinas sa ICC? March 17, 2018. Sumulat si Duterte ng withdrawal natin sa ICC. Pinadala yan sa Secretary General ng United Nations noong March 16, March 17, 2018. Tapos naging effective ito noong 2019, a year after. And then, pangatlong tanong, may jurisdiction pa rin ba ang ICC kahit wala na ang Pilipinas sa ICC? Sabi niya, ng attorney, oo. Ayon sa mga probisyon ng ICC, nananatili ang jurisdiction nito sa mga krimeng nagawa bago pa man mag-withdraw ang isang bansa. Diba? Ang sinasabi nga roon, pinananatili ng ICC ang kanilang jurisdiction sa mga kaso na mayroong jurisdiction ng ICC, yung tatlong yon. Diba? Genocide, war crimes, crimes against humanity. Mula pa nang naging member hanggang sa official ng kumalas ng isang member state. Sa kaso ng Pilipinas, sakop ng jurisdiksyon ng ICC ang mga krimeng naganap since November 1, 2011 hanggang sa March 16, 2019, ang petsa ng opisyal na pag-alis. Ang kasong isinampa kay Digong ay naganap sa loob ng panahong iyon. Okay? Sinasabi ni Alan Cayetano kanina na 2010 paatras ay hindi naman daw po unwilling ang ating gobyerno. Of course, di ba? Hindi talaga, kaya nga nakapag-ratify pa eh. Number 4, bakit naglabas ng warrant of arrest ang ICC? Ayon sa complementarity principle ng ICC statute, ang pangunahing responsibilidad sa pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimeng sakop ng ICC ay nasa lokal na korte. Okay, noong November 2021,
Teka, ang principle of complementarity po, ibig sabihin nito, kinikilala ng ICC ang supremacy, ang kataasan, no, ng local courts, yung mga RTC natin dito. Na dito dinggin ang mga kaso, hindi po sa kanila. Mauna muna rito, at least sinubukan dito. Pero kung unwilling yung Estado hawakan ng kaso, ibig sabihin palakasan system ang umiiral, wala talagang mahihitang sapat na hustisya dahil po sa lakas ng impluwensya ng akusado, then meron pong last resort ang mga biktima, kundi po ang ICC. Yun po ang principle of complementarity. Now, noong November 2021, nagsumiti ang Pilipinas, panahon ni Duterte ito, deferral request sa ICC. Hinihiling nila na iurong muna ang investigation nito dahil nagsimula na umano ang gobyerno sa sariling investigation. And then, noong 2022, humiling ang ICC prosecutor na magpatuloy ang investigasyon dahil natukoy nilang hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno. Ito ho yun 200 lang. Ilan yung mga kaso? 6,000 to 7,000 cases, meron pang 30,000 nga raw. Pero ang problema, ang naisubmit nila na investigasyon sa ICC is just more than 200 cases. Sabi ng ICC, hindi sapat ito. Kasi kung talagang kayo sineryoso ninyo to, dapat at least you could have like a 6,000 different or individual folders, diba, from your investigations. Per name, per case. Diba? Per name or each name is a case. Therefore, must have under the same a different folder. Na inimbestigahan ninyo. Yun ang sinasabi ng ICC doon. Hindi nyo kami mauuto na nag-imbestiga kayo kunwari, 'di ba? Nagpakulong kayo, pero ilang piraso lang 'yon. Ang pinag-uusapan natin dito ay libo-libo crimes against humanity. So hindi po napagbigyan noong 2022. Anong 2022, hiningi na po nila na na ituloy na yung investigation rito. O sabi rito, ayon sa kanila walang investigasyong ginagawa para sa mga krimeng nangyari bago pa ang July 2016 at hindi kasama sa iniimbestigahan ng gobyerno ang ibang krimen tulad ng torture and unlawful imprisonment. Noong January 26, 2023, pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber ang prosecutor magpatuloy ng investigasyon dahil sa kabiguang magsagawa ng sapat na investigasyon at pag-uusig sa bansa. Hindi nila dinimanda si Duterte. wala silang kapani-paniwalang ginawang hakbang para makumbinsi nila yung mga taga-ICC. Ibinasura yon and then tuloy hanggang sa eto na, naglabas na ng warrant of arrest nitong March 7, a day before my birthday. Tapos 4 days later, doon na po. Nung tumakas si Digong at tinanggihan ng China yung kanyang plano doon na mag-seek ng political asylum, then bumalik ng Pilipinas upon advice of one of his right hands. Lang yung right hand yan, doble. Diba? Isa sa kanila ang nagpayo sa kanya, it is safe to come home. Walang gagalaw sa'yo. And he did. Ano nangyari? May gumalaw sa kanya. Pinakulong siya. Diba? Pinaaresto. Yan is upon order of the PBBM daw. And I don't care. Kailangan niyang gawin po yun. Tama po yun. Kung si PBBM nga po talaga ang nag-utos ng pagpapaaresto o ng implementation ng pag-aresto kay Duterte. 'Di ba? Delay pa nga ng 4 na araw eh. So kaya ho naglabas ng warrant of arrest ang ICC. Okay? Para mabigyan rin naman si Duterte ng pagkakataon na maipagtanggol yung kanyang sarili. Kaya yabang niya, sabi niya, willing siyang humarap, sampalin niya, sipain niya. Okay, ito yung batas na sinasabi nila. Republic Act 9851. Meron po tayong batas na tumatalakay, nagpaparusa ng mga krimen na kung saan may jurisdiction ng ICC. Kaya pwede hong litisin si Duterte rito, provided na yung mga biktima, yung mga kaanak, ay isasampa rito yung kaso laban kay Digong. And not just murder.
ang isasampa sa kanyang kaso is crimes against humanity. Kung ano yung meron po diyan sa ICC. 'Di ba? Para naman justice na lang dun sa mga kaanak na na-deprive, 'di ba? Lalo na ron sa na-deprive sa due process at lalong-lalo na sa mga idinamay at nadamay diyan sa kanilang peke at madugong war against illegal drugs. So ito po yung Republic Act 9851. Okay? So in love na in love ba kay Digong? Hindi naman siguro in love na in love lang. Okay, so may batas po tayo. Kaya lang ang problema, hindi po ma-avail ang complementarity because no one desired to file case against Duterte in the Philippines dahil po sa impluwensya niya. Di ba? Right. In order to protect the queen, they sacrifice the king. Bakit? Wala na hong pag-asa sa politika si Duterte. Wala na. Hindi na rin po pwedeng tumakbo ang pagkapangulo yan. Diba? Ganid na lang yung nagsasabi na pwede pa pero maliwanag sa Constitution na hindi na pwede. Kay Sara may mahihita pa sila. Ano ang kailangan ni Sara? Alam niyo ho ba na noong 2021 election, 2021, ang Malacanang ay survey kung saan para malaman kung sino-sino ang pwedeng tumakbo pampanguluhan. So apat po ang na-survey Hindi na nagkakamali. Ayon kay Larry Gadon ay si PBBM ang nanguna. Ang sumunod ay si Leni Robredo. Ang pangatlo po ay si sino yung Isko Moreno ba yun o Manny Pacquiao? And then ang panghuli po ay etong si Sara. Kaya ang nangyari, si Sara nagdesisyon ng kakandidato na lang pagka vice presidente. Kasi hindi naman taglay ni Sara yung tikas, yung appeal ng tatay niya. Diba? Lalo na't utal-utal wag salita. Hirap na ayaw nga makipagdebate. No. Sabi ni Win Trinidad, hawak nila ang mga judge sa Korte Suprema kaya malakas ang loob ng mga DDS fake news vloggers. Yeah, 100 ng judges yun. But justices. But you know what? I don't think aayunan sila ng Korte Suprema. Aapakan nila yung kanilang prinsipyo, yung pinaghirapan nila, and they don't want to be remembered at that such. Diba? Ang dahil lamang kay Duterte. Hindi naman siguro. Okay, so maliwanag po naman doon sa sinabi, explain nga ng attorney kanina na meron pa po talaga naman na na valid talaga yung ginawa ni PBBM na pagpapadampot dito kay Duterte. Ang nakakalungkot lang po kasi rito, sabi ko nga mabuti pa si Digong pinanindigan ni Amy. Di ba't sinabi niya dati na kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan si Digong. Pinatotohanan naman niya ngayon. And at the same time, dinurog naman niya ang integridad ni PBBM. Akala mo lang yun. That we no longer like you, Amy. Diba? Taksil sa bayan. Okay, so iwan na natin to.